Good day mga ka-i-support to this video. Eto nga, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog mga kalapatids dahil meron tayong emergency naganap nitong nakaraang araw lang. So marahil nakita nyo sa mga post ko yan dito sa ating Facebook page. So ang naging tendency, ayun, ang tatamad ng Romonda ng mga warrior kasi halos ilang araw ko rin silang hindi natutukan. Ayan no. Pero sana mamaya makisama sila at mamayang gabi meron kaming training. Sa wakas makakapagpasabay na tayo ng training. Training pa nila last week, Ordaneta, Pangasinan. Tama po ba yun? So, ang update eto. So, meron ako ditong breeder. Actually, flyer ko din to na ginawang breeder. At ngayon, gagawin na natin sila ulit na flyer at ila-line up natin sila sa padating na south. Ayan. So, itong bloodline ng ibon natin na to, ito yung Bandenwegen. Tapos, yung mga history ng ano nito, ng parent nito is mga Santa Ana, finisher din naman. Tapos, yung isa naman yung Masile, na nakakross sa Emildeward. Yan. So, mas kilala nyo siya as Masile. Yan, flyer ko yan noon. Bago pa magkaroon ng cancellation ng NDR, naka-line up ko yan sa NDR at na-training na ng Norte yan. Last year lang ata yung totally na-cancela kasi nga wala nga permit na binibigay yung buy. So, dahil nag-ano rin siya, although natuloy naman yung North nun, pero diverted to South, hindi ko na siya ginawa na, na pinilit na ilaro ulit. Gawa ng medyo nagkaroon siya ng minimal attitude. Ayan. Yung ibon na yan kasi is nagpe-perch siya pagtapos Romonda, doon sa may ibabaw nun. Yung dati kasi yung setup ng flyers loop ko noon, puro B-perch. Wala pa akong pinaka-box perch. Namares siya. Ito rin actually yung kapares na niya noon. Doon sila nag-nines sa may ibabaw nung parang pakisami na nga. So sabi ko gawin ko na lang breeder kaysa na kahit nang todo yung ulo ko sa kanila. So ginawa ko na silang typical na breeder. Pero sa ngayon dahil medyo nakarami na rin ng clutch to at kung sino-sino rin na mga nakapag-acquire, siguro tingin ko oras na para magpakitang gilas na itong dalawang pares na to. Ayan. Pero itong blue bar na yan, kasabayan pa to na nailipad ko kay Batusay noon. Kaya lang hanggang training lang. Kung na nagkakamali, kalagitnaan ng Quezon ng training ang huling bitaw nito sa South. Kaya itong Bandenwegen medyo may advantage sa South. Kaya lang problema, medyo matagal-tagal na panahon na yon. Ayan. Totally kabatch niya talaga si Batusay noon. Tatlo silang magkakabatch na nilipad ko noon. Ito yung Bandenwegen. Itong Alphonse na naging producer na natin na Kalbayog. Ito hanggang Quezon din yung pinaka-training niyan. Inabot. Tapos hininto ko kasi nga sabay ito nagkaranawan I called mga kalapatids Tapos medyo natagalan ako na recovery. Hindi ko na naihabol sa training kasi medyo malayo na yung distansya ng training sa BFRC. Kaya ang tendency, ang huling option ko itong tagapagligtas natin na si Batusay na hindi ko naman din ine-expect na yun nga magpe-perform ng maganda sa aming naging race nito sa BFRC 2021 South Race. At yun nga, naging 19th place siya ng ating Battle of the Champion last lap, buzzer beater, at umawi siya sa atin ng may tama sa dibdib. Tama kayo mga kalapatids, butas yung dibdib nito nung umuwi. Siguro kung medyo hindi siya na-injury nung time na yun, baka mas maaga pa bahagya. Tapos no mismo niload ko kasi ito ng last lap, yun, yung pip lap pala, pip lap nung nag-arrive siya, ubos buntot niya, ubos buntot. Pero clock siya noon, Santa Margarita, Tawid Dagat, Samar yun. Tapos dahil nga wala na akong choice nung panahon na yun, sabi ko, total last lap naman. Tapos yun, nahingi naman ako ng mga advice sa mga co-puncher, yan. Actually, 10 out of 1 yung naging voting. Or sabi natin 9 out of 1 pala, So yung Sham, ang sabi, wag ko na raw ilipad. Kasi nga, ay nakatawid na ng dagat. Pero syempre, ginagalang ko naman yung opinion ng mga ibang kalapatids natin. Kasi nga, totoo naman yun, nakatawid na ng dagat, nag-clock pa. Pero, may nag-iisa at namumukod tangin na comment na sabi sa akin, ilipad ko. Which is yung pinanggalingan nga ng ninuno nito. Shoutout kay Sir Michael Tolentino, dyan sa Taganong Baliches. Isa siyang mandaragat na pansir. Ayan, Shoutout sa iyo, sir. So, ang sabi niya, ilipad ko. Basta kondisyon ng katawan, motivated, ilipad ko. Okay? Although malaki din naman yung factor no mismong buntot, pagka nawala. Kasi nga yun yung pinaka-preno. Pero sabi niya kasi, nakapaglipad na siya before ng ganong klaseng
kondisyon ng ibon at hindi siya binigo ng ibon niya na yun. Kaya ayun, syempre dahil tiwala nga tayo, nilipad natin ang Javier Leyte, no? So loading namin noon Miyerkules, tapos yung release Sabado ng umaga. At take note, super smash no mismong bitaw noon. Kumuntikan pang madelay ng todo, pero ako na nagkakamali around 7, past 7 na sila binitawan noon. So nasa 900 plus na lang sila noon, at eto nga is naging pang 19 place pa natin na nag-lock no mismong karera na yon. Sunday siya umuwi, buzzer beater. Kung na nagkakamali, parang 15 minutes na lang is cut off na nun. Ayan, yan yung story ng ating mga breeder, yung mga recent o yung mga datihan natin na mga warrior. So kagaya ng gagawin natin, eto si Batusay, pwedeng ilipad, pero syempre sayang naman din kasi. Kumbaga, kahit sabihin mong pinanggalingan niya na yung South, medyo di pa rin natin maiiwasan yung disgrasya. Kaya mas maigi na iparami na lang natin yung breed nila. Ayan, shoutout nga pala dun sa mga nagpa-reserve nung lahi niya. Ayan, maraming salamat sa tiwala. At syempre, bago ang lahat, nais ko magpasalamat dun sa mga tropang kalapatids natin na sumuporta dun sa mga in-out natin na ibon, kasi nga is pinandagdag ko yun sa pambayad sa bill namin. So maraming salamat kay Chris Alejo. Ayan, so nag-acquire siya ng ibon ito, kakapisa lang nung pinost ko, parang wala pa atang 30 minutes, sabi niya sige may na yan. Ayan, so maraming salamat sir, palalaking ko po ito ng ng malusog at sana all. Tapos syempre shout out din kay Nathan Jetta. So ito rin ganun din, bagamat hindi pa niya nakukuha yung kanilang mga ibon, yung mga nagtiwala sa ating mga kalapatids, nagbigay na sila ng paunang bayad para nga maibigay na natin. So dun sa kakulangan natin na naging nangyari sa anak ko nga netong recent na araw lang. Ayan, so yun, dun sa mga nag-update, kahit papaano is gumaganda na ang kalagayan ng aking anak. Nandito na siya sa bahay, nakauwi na kami. Ayun, sana tuloy-tuloy na yung paggaling niya. Tapos siyempre, ayan, ito yung update sa loop. Ayan, yung dati kasi yung setup ng loop ko, ito na nga yun, yung pinakahuling loop natin. Pero wala pa tong mga box niyan. Nung pinapadipad ko nga yung nabanggit ko na mga plier na breeder doon, tapos gagawin natin plier. Puro B-perch to noon. Ito, ganito yung mga B-perch ko noon. Ayan, oh. 'Di ba? Nakatambak na nga lang yung B-perch kasi binakalas ko eh. So, yan yung dati itsura ng ating plier. Sana hindi na sila mag-trip, no? Sana dito na sila umubli pagtapos na ronda, kaya pagtapos na ng pinaka-training or bitaw. Kasi nag-i-issue sa akin sa kanila before, dito talaga sila pumipwesto. Ayan, oh. Nagano sila dyan eh. Diyan sila namumugad. Pagtapos rumonda, diyan ko pa sila dinadakma para lang mahulit. Ilalagay ko sa pliers loop. Ayan, so sa ngayon, sana magbago ang kanilang kondisyon. Ito mga kalapatids, yung Bandenwagen. Ayan, medyo gumulang na itsura niya kasi nga nakarami na ito ng clutch natin. Ayan, dami na ng subo. Kaedad to mismo ni Batusay. Ayan, maganda pa rin naman yung hipo. Tapos siguro kailangan lang natin siya i-feathering. Total South pa naman yung pinaka magiging lipad niya. So tingin ko sapat naman yung magiging panahon para maibalik natin yung tamang kondisyon niya. Ayan, siguro mga 2 weeks siya. Tapos feathering tayo. Ayan, daming dito, mga kalaban. Ayan, ito na muna ang una nating ilalagay. Siguro mga 1 week muna natin siyang isasanay ulit dito sa pinaka pliers loop. Tapos pag medyo gamay niya na ulit, saka tayo magpaparonda. Okay? A few moments later. Mga ka-EA, yung isa pa, yung kapares niya mismo. Actually, medyo marami-rami na rin pinagdaanan sa atin to. Nawala pa rin to, nakawala to minsan. Tapos, yun nga, ilang araw na wala. Hinanap-hanap ko pa to. Tapos pag uwi, ito na yung naging kulay niya. Tapos, pilay pa yung paa niya. May tama. Ewan ko kung saan siya napadpad. Siguro na-aksidente nga to nung rumonda. Tapos, napatukod kung saan. Baka nahuli na paglaruan ng bata. So, ayan. Ayun yung pinaka-eye sign niya. Ang gandang ibon to, masili. Actually, may lipad ng norte sa akin to. Kaya lang, sa south ko na lang siya ililipad. Kasi alanganin naman kung ngayon ko pa siya ibabalik na norte. Ayan, pangit yung pakpak niya, nis-nis. Pero makakapag pa to, makakapag-feathering pa tayo. Total south pa naman yung possible na training nito. Ayan, likot. Ayan, balikan na sa pliers loop. Ayan, dagdag puwersa. Mga magic hugot natin to. Sa south. Ayan. Diba? Maninibago to bahagya.
So, dito ko natatapusin tong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Syempre, wag kakalimutan mag-like, comment, and share. At mag-subscribe. At dun sa mga solid supporter natin at dun sa mga sumuporta nga dun sa inout ko. Inulit ko maraming salamat. Tapos puso ko nagpapasalamat sa suporta ninyo sa akin. So, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless.